Apo, Kalinga Prab, sa shoutout niyo yung mga kasama ni Reactor. Shoutout, Borgoloy, Stinking, Trending Pia, Wow Life, Miss M, Doc 8, Hans PP, Kalinga Chen, Balot. Yun. Shoutout. Ay. Isang advice, Kalinga Prab, para sa kanila, as a Reactor. Advice for them. Advice ko lang, patuloy lang yan, lalo sa mga gustong kilala at maging successful sa larangan ng pag-YouTube. Tuloy nyo lang po yan, parang araw, makakamtan nyo rin yung pangarap. Ayun. Salamat, God bless sa inyo. Salamat sa support, syempre. Yun, salamat sa Diyos. Please like and share and subscribe. Wow Live. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Shoutout sa lahat guys. Maganda po talaga kayong lahat. Maganda at gwapo kayong lahat. Shoutout po sa inyo. Happy Sunday po sa lahat. Araw po ng linggo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Rochelle fans, Team Kalingap, shoutouts. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Sige nga pala ha, belated happy mansari sa RMM Langga official at saka Singapore Langga chapter. Migla shoutout po sa inyo at happy mansari po sa inyo. So yun na guys, no? Pero bago ang lahat, ba't ka galit? Pero yun na guys, please do support and subscribe sa lahat po ng Team Kalingap, especially ang nangunguna, ang ama ng Kalingap po lang iba. Please do support and subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Ram, Ati Idna Vlogs, and to all Kalingap partners. Shoutout po sa lahat. Hindi ko lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey, my love, so sweet. So ito na guys, no, alam niyo naman kung yan ang intro ko, alam niyo kung ano yung i-react ko. No need to, ano ba English ng kulit-ulit? No need to pa-ols-ols na yun. So shoutout sa lahat po ng mga Rochelle fans. Bigamy love shoutout po sa lahat. So ito na guys, i-react po natin at your service Mr. Wow Live TV. Wow Live TV. Wow Live TV. Ang guwapo mo. Oh no! Ang guwapo mo. Oh no! Ang guwapo mo. Oh no! Yari. Shoutout sa lahat. Mahal kita, lagi na lang akong sumusunod sa'yo. So ito na guys, no, isa sa mga i-react ko, hindi ko pa actually, hindi ko pa nano to. Bigamy love shoutout pala kay Ate Lorne TV at saka kay Kuya Red. Kay Kuya Red Novino, bigamy love shoutout po sa inyo. Hiramin ko lang po yung video na ito kasi yung i-react ko yung tawag nito yung interview niya sa Lula. Hi Lula, sa Lula po ni Rachel. Yan po ang bigyan natin ng reaction at sariling opinion at puro-puro. So, bigamy love shoutout sa lahat guys. So, ito na. Simulan na po natin. Game. Mahal kita at yan ay totoo, honey, my love, so sweet. Please do support Red Novino Vlogs. Shoutout po sa inyo.
Bakit ko kayo pinapanood? Umaga sinunod ako kay Kuya Bal. Kuya Bal, Sales manager siya. Kaya ako saan niya nakakarating. Matalino kasi yan anak ko niyan. Sa labo na meron yun. Sa kanilang magkakapatid na si Daddy Donut lang yung Siya ang pinaka. naka-graduate ng kolehiyo. Oo, siya. Siya nakapag-aral. Sa magkapatid na yan, baka si Daddy Donut ang tagay nakapagtapos. So, hindi na na magaling magsalita talaga. Magaling mag-explain, mag-explain, magpaliwanag ang isang Daddy Donut. Salamat pala kagabi, Daddy Donut, sa pagdalaw mo sa channel ko, kay Nilangga Rachel, at saka si Rowell of Malalag. Kasi nagsariling sariling sikat. Nag-working student siya. Para makapagtapos siya. Yan kasi ang pangarap niya. So, ibig sabihin na si Daddy Donut talaga ay nagsumikap. Nagsumikap sa sarili niya. Yan ang pangarap niya eh. Hanggang siya ay naging area manager. Naging ganyan siya. Ayaw niya kasing kumalkal ng lupa eh. Kasi si yung kanilang stepfather magsasaka. Magsasaka. Tapos ayaw niya ng magsasaka siya. Ayaw. Kaya nagsumikap siya mag-aral. Nagsumikap siya mag-aral para makapagtapos. Mas may magandang trabaho. Mas advantage yung may natapos ka. May natapos ka or sabihin natin kasi kung baka nun sa hindi nakatapos kasi mas lamang na yung may natapos ka, may nakuha kang kurso kasi madali ka lang makapasok sa trabaho or madali ka lang makapag-apply. So, maganda rin itong vlog na ito, no? Ini-encourage yung mga bata ngayon na kung mga tinatamad sa pag-aaral, well, pilitin nyo makapagtapos kasi para din yun sa inyo, lalong-lalo sa pamilya nyo. Na isa yun sa mga rason, isa sa mga sandata niyo. Sabihin yung sandata na makapagpaahon sa kahirapan ng iyong pamilya. Diba? Maganda yun na makapagtapos ka ng pag-aaral. Yung ibang mga bashers kasi dyan, puro mga tulingog yan eh. Yun ang pangarap niya. Ang pangarap nga niya, gusto niya nasa opisina siya. Pero nagkatotoo naman, di ba, Nay? Nagkatotoo naman siya. Nag-opisina din naman siya. Oo. At naging area manager siya ng buong Camarines Norte. So kaya pala si Daddy Donut, kabisado ang buong Camarines Norte. Buong Bicol, actually, buong Bicol eh, no? Hanggang nakakabot siya. Oo, kasi nung pumunta din kami ng Legazpi, alam niya. Kung saan niya kakarating, layas yung tao niya. Tapos nag-Manila din siya, di ba? Manila. Masbati. Ilang buwan siya sa Masbati. Malilit na tindahan ng... Daddy Donut, napakagala mo Daddy Donut, no? Kahit saan ka nakarating Daddy Donut, my God. Joke lang. Shoutout sa'yo Daddy Donut, di ba? At least ito sa Daddy Donut na lihim-lihim lang, tahimik lang, ganyan. Pero huwag ka nakapagtapos ng pag-aaral yan. Di ba? Yan yung hindi mananakaw sa ng ibang tao sa kanya. Yung kanyang narating at kung ano yung kanyang natapos. Di ba? Daddy Donut niya. Game. Presi yata yung tinayo niya doon. Dressing tindahan ng Dunkin Donut. Oo. Mr. Donut pala. Mr. Donut sa Masbati. Mr. Donut, oo. Kaya, dito sa isa-isa lang siya dito. Now I know. Ngayon ko lang nag-hits Daddy Donut. Kung bakit ang YT channel name mo ay Daddy Donut kasi nagtatayo ka pala before doon sa ng Mr. Donut, hindi Dunkin Donut. Sana all donut. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa akin. Aniban, Labo. Dito sa Dait yata, 3. Isa sa mall, isa sa Paradang Talisay, Labo. Tapos saan pa ba yun? Ito sa may ata ito? Sa Kitari ata yun, meron pa yan.
So talagang si Daddy Donut ay self-made po, no? From umpisa. Kasi ang pinag-aralan niya, business. Business administration. Kaya naging totoo naman na siya ay Sabi ko sa inyo ang isang Daddy Donut ay isang business administration. Diva? Sana all. area manager. At ang alam ko, pagkakaalam ko dati, Nanay Maria, mayaman si Daddy Donut. Oo. Mayaman yan. Mayaman yan sa pagmamahal. Kaalaga ng mga pamangkin. At saka kasi ang alam ko talaga dati sa kanya, malaki sweldo niya. May allowance pa siya. Tapos, tumutulong naman siya, di ba? Sila Tatay Reza. Sa mga pamangkin, pag wala, kinuha na nga niya noon, yung mag-lockdown, kinuha niya yan. Isa rin to sa masasabi ko kay Daddy Donut na kumbaga na-psycho ko lang kasi ako nga si Professor X. Naramdaman ko dito na ito yung masasabi kong mapagmahal na tsuhin, mapagmahal na angkel. Masasabi kong hindi rin pinabayaan at inalagaan talaga literal yung kanyang mga pamangkin sila ni Rachel, Hazel, sila ni Shirley, Siva. Hindi sa kanya lahat eh. Sa kanya nakatira? Sa kanya lahat, pero lang ito sa kanya. Sila Rachel, sa kanya nakatira? Yung 5 yan, nandun sa kanya. Yung 5 bata? Oo. Talaga? As yun, siya, lipat naman doon sa isang kapatid niya, kay mama ni Trixie. Ano naman siya lahat. So, balik ka na naman dito na nag-aaral na. Yung iba. Kasi dito naman nag-aaral yan eh. Oo. Sige lang, Nay. Ang kati ng likod ko. Game na game. Go. So, tama pala yung sinasabi ni Daddy Donut na tumira sa kanya sila Rachel. Lahat. Minsan itong tatay pumupunta doon. Pagka uwi dito at walang tao dito eh. Ayan. Ay ako naman, magkanlayas man ako. So, ayan po. Naghahanap din yung trabaho at wala man. Si Nanay Maria, naglalabandera din kay dati, di ba? Talagang, kumbaga, nagsikap din ng buong pamilya. Kahit anong trabaho, Nay, pinapasok. Oo, pinapasok ko. Hanap pa nga din ako ngayon. Kaso lang, wala na, nagpatigil na yung dating ko eh. Sabi ko, tatawagan ako ulit. Kumbaga, itong pamilyang to, Morales family, sila ni Tatay Rizan, Donut, saka po si Nanay or si Lola. Pamilya ng mga talaga to, pamilya ng mga masisipag, di ba? Ando na yung sanay sa hirap, di ba? Sanay sa hikahos na wala talaga inaatras ang mga trabaho. Isa yan sa mga dahilan kung bakit daming nagmamahal sa langga natin si Rachel Morales. Alam mga aking nadarama pagkapiling ka. Duro naglalaba-laba. Ayaw ko man magpa-stay in eh. At di ako makakilos pa. Dapat stay out lang. Oo. Yun. Ayan po, ang bahay ni Nanay Maria ay ayun, tinatapos na. So, kumuha na kayo talaga ng labor, no, Nay? Kasi nga, naku-question yung mga vlogger daw, ba't yun daw nagtatrabaho, no? So, ayan na, nagkuha na sila. Oo nga, mas maganda yung vlogger ang trabaho dyan. Minus gastos pa. Kung may sahod man, siguro, hindi ganun kalaki. Kukuha ka ng libor ngayon, magkano na libor? Pero, huwag natin pag-usapan yan, baka madamay pa ako sa mga chismis-chismis. Yan ang mga labor din talaga. Para wala nang masabi, no, Nay? Ayun. So, malapit na matapos yung bahay ni Nanay Maria. Ito talaga, Nay, bahay mo talaga yan. So, talagang bahay yan ni Nanay Maria. Gusto namatay kong asawa yan, bahay na yan. Yan ang pinakamatandang bahay. Yan ang pinakamatandang bahay. Oo. Tapos yung maliit na yun, pinatayo ko rin yun. Doon ngayon nakatira si Daddy Donut. Doon yung nakatira si Daddy Donut. So, hindi nakasiping. Ano ba yun? Nakasipan, sampid. Oo.
Ayun. So, ayan ang kwento ni Nanay Maria. Kaya yung pinagawa at wala pa man yan nung si Daddy Donut dito. Nasa Kamambugan pa man yan. Yung mag-aama nandito. Kaya ako nagpagawa doon ng bahay-bahay. Pagdating ni Daddy Donut, nandun siya. Ako ngayon ang pag-anon doon. So, yun po ang totoong kwento noon. So, doon sa mga nagsasabi daw no na si Daddy Donut daw ay walang ginawa. Tama ba, Nay? Wala daw ginawa noon? Walang ginawa. Kaya siya ang nangambubo dyan sa mga magkakapatid na yan nung walang... Diba? Doon sa mga lintik na mga nang babas kay Daddy Donut, yung mga bashers dyan, diba? Ngayon alam nyo na kung ano. Sabihin yung walang nagawa, yung palang kabaliktaran, si Daddy Donut pala ang may malaking nagawa. Yun. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Nandun yun sa kanya lahat nun. Oo, tama. Yung iba kasi hindi naman alam yung totoong kwento. Hindi no. Kaya nagkasilang salita. Hindi naman nila alam ang buong to. Ganyan talaga ang sukmin Nay, ganyan talaga ang social media, YouTube. Yun ang sinasabi ko ng mga bashers. Noon ko pa sinasabi na pag may basher ka, asahan mo na gagawan ka ng mga kwento o katang-isip ng mga lintik ng mga bashers na yan. Sabihin kang tamad ka, ganito ka, wala kang ginagawa. Pero ngayon, nalaman natin na yun pala, nabulol na ako. Isa pala si Daddy Donut ang may malaking nagawa. Diba? Kaya, ganyan mo basher, sabihin ganito, ganyan ka. Kahit gwapo ka, sabihin pangit ka. Kahit sabihin masipag ka, sabihin tamad ka. Kahit sabihin mabait ka, sabihin masamang tao ka. Ganyan po, magaling po magdugtong-dugtong ng mga salita para lang masiraan ka. Ganyan po talaga ang sukmid. Iwan ko ba sa sukmid na to? Saan na yun? I-play na natin. Sige lang ng salita. Salita nilang salita. Hindi naman alam yung totoong kwento. Yun, ang totoong kwento nun. At ako naman, laging wala dito sa bahay. At ako naman ay naghahanap buhay din. Para may minsan, pag tumawag sa akin yung mga bata, may maibigay ako. Nangangamuhan din kayo dati, Nay? Nangangamuhan din nga ako. Sa beses nga, tumawag si Maribel sa akin, Mama, ito may dalawang gusto niyo magkausap ka. Sino ka ko yan? Di sinasabi. Namabusisan ko, kausap ko na. Nadapil kami. Ayak ako nun Nadapil daw sila. Walang makain. Kaya sabi ko, sige, uwi ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili ko ng pagkain. Nadapil? Ano kayo? Ang ano naman? Ang ganda na isa pang ulitin natin. Nadapil daw sila. Walang makain. Kaya sabi ko, sige, uwi ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili niyo ng pagkain. Tapos yung 200 ka ako. Patian nyo niyung mga bata. Agad-agad ako umuwi ng linggo. Ano noon. So, ibig sabihin na ang hirap po talaga ng buhay. Ang hirap ng buhay. Ngayon lang ako natigil-tigil dito. Kumbaga noon talagang super trabaho din kayo noon. Nakatik na rin ang tuhod ko. Kumbaga nagkaedad na, kaya medyo pahinga na muna, no? Kaya minsan yun, naghahanap-hanap din akong malalabadahan. Hanggang ngayon na? Hanggang ngayon? Ngayon, naghahanap ako. Di ba? Hanggang ngayon, yung Morales family binabash, yun na nga, hindi nila alam yung buong pinto. Kung ngayon, mantakin nyo. Si nanay nga hanggang ngayon, tawag nila, labandira, naglalaba pa rin kung mayroong magpapalaba. Tapos, masakit talaga sa isang lola or sa isang nanay na may mga malaman siyang ito ganyan na binabash yung kanyang pamangkin, binabash yung kanyang anak. O diba, kahit sinong nanay o kahit sinong lola, masasaktan at masasaktan talaga. Na gaya ng sinasabi niya, wala naman silang alam kung ano yung buong pinto, yung tunay na kwento.
dito sa amin. Pero ang ginawa nila, bus na lang bus, panira na lang panira. So, di ba? Ramdam ko dito yung sakit ng isang lula o ng isang nanay na nasasaktan talaga siya sa mga nangyari ngayon, sa mga previous days na o previous weeks na nangyari sa mga pambaba sa kanyang pamangkin, si Rachel at kay Daddy Donut, di ba? Sana napanood ng mga bashers to na nang babas or ng hamak or ng husga or namumuna dito sa Morales family. Pakinggan nyo po yung pinto ng isang lola ni Rachel at nanay ni Daddy Donut. Kung ano po ba talaga ang totoo yung sitwasyon ng kilang pamumuhay noon hanggang ngayon na until now nga si nanay naghahanap pa rin ng malalabahan or yung tipong mayroong magpapaano. Ituloy natin. Walang naman pa. May sila naman na naglalaba. Kaya pala dati lagi kayo rin wala. Ano? Oo, lagi akong wala. Bata-bata pa ako, nag-stay in ako. Nag-Manila ako. Saan ako nakarating. Nag-Nueva Ecija ako noon. Nakarating po kayo Nueva Ecija? Masukat po, Nueva Ecija. Masukot pa kayo ng Nueva Ecija. Layo pala. Manila, San Andres Bukid, sa Marikina. Saan ako, tapos dito lang, bata pa ako, namamasukan ako eh. Ay, kagraduate ko na elementary, namamasukan ako. Ay, talaga? Grabe pala ang buhay ni Nanay Maria. Imagine niyo, namasukan po siya. Pagka-graduate niya ng elementary, no? Namasukan ako. Nangamuhan na po kayo noon? Nangamuhan ako. Ilang taon pa lang kayo noon? 12? 15. 15. 15 kayo noon nung nangamuhan na kayo. Ang grabe pala yung hirap na dinanas si Nanay Maria. Kaya ako, masigil ako sa iyo. Ngayon lang ako nagkapahinga ako. Pero hindi pa rin pahinga. Naghahanap ako ng mga parang hanggang ngayon, no? Hindi naman ako aasa sa kanila. Tama. Nila kaya ko pa. Kaya paminsan-minsan nga dito, naglalaba ako ng mga damit nila. Damit ni Daddy Day, naglalaba. Pero ito pala yung dinanas si Nanay Maria na hirap na. Kaya pag masakit ang tuhod ko yan, tigil-tigil. So nasasaktan. Huwag ka nang mag-ano, Nay. Payo ko lang, Nay, no? Huwag ka nang magtrabaho na ganyan. Tamang pahinga-hinga ka na lang kasi nung bata ka pa nga, sub-sub ka na sa trabaho, nakarating ka na ng kahit anong lugar para lang makapagtrabaho, makatulong dito sa pamilya mo, sa mga anak mo. So sa ngayon siguro, ito na siguro yung tamang panahon para mag-easy life. Pahinga, nood na ng TV. Huwag kang manood sa mga nangbabas sa pamangkin mo, sa anak mo. Panoorin mo yung mga taong nagbibigay aliw, nagbibigay saya at nagbibigay kilig sa araw mo. Yun ang maganda doon. Hindi ikaw pag may mga naririnig kayong mga bumabanat sa anak at apo nyo. Oo naman. Kanina nga, nagsusumbong naman si Rachel. Nagsusumbong po sa inyo? Nagsusumbong daw si Rachel sa kanya. Pakinggan natin, guys. Meron na naman. Hayaan mo lang yan. Hindi alam ang buhay mo. Hindi alam ang buhay natin kung ano ngayon. Hayaan mo lang sila. Masaya sila sa ganyan. Masaya sila. Hindi naman alam ang buhay mo kung ano. Kung totoong talagang ganun ka. Hindi ka naman ganun. Nambabasa naman daw sa kanya. Ang suot daw niya, nang aakit daw siya ng mga matatandang. At nakaano siya ay ipinost niya, upload na niya, yung pinapaliguan niya yung dalawang aso. Yung vlog ni Langga Rachel na pati ba naman yung suot, napapansin pa rin? Putang inang mga, sorry na muraan ko, no? Hindi lang kasi, kumbaga kasi hinahamak nila masyado yung bata, si Langga Rachel, ito yung more respect mo. Wala, unang-una, wala nang mama si Rachel sa makibilang buhay na, so, wala siya ibang malapitan dito masumbungan. Yung lula talaga. At alam kong masakit sa lula talaga yun na pagsabihan yung kanyang apo pala, pagsabihan yung kanyang apo na ganyan na gito, nang aakit ng matanda dahil sa suot nilang
Di ko alam kung anong klaseng pang mga demonyo yung mga basos na ano pa. Mga demonyo talaga na maano ko lang na hindi naawa sa tuwa ko. Sabi ko, hindi naman kakuya masama. At nandito ka naman sa bahay, pinapaliguan mo yung dalawa mong alagang aso. Nagkaano lang sa spaghetti dress. Tingin na mga bashers to, no? Lahat talang napapansin kailang Rachel sa pananamit, sa tanggalaw, kisugito, ganyan. Lahat pinapansin yung mga bashers. Kayo mga bashers, no? Parang gusto ko nang magka-minus points sa heaven para mamura ko lang kayo mga litchi kayo, no? Lahat na lang napapansin nyo kay Langga Rachel. Ganun na ba kalaki ang inggit nyo sa batang yan? Wala kayong magawa. Mabait na bata yan eh. Pinagpala ng Diyos. O, di ba? Pinagpala ng Diyos. Kaysa naman sa inyo, hindi kayo pinagpala. Kasi mga makampon kayo ng mga demonyo, mga hinayupa kayo. Hindi nyo naisip yung mga pinagsasabi. Yung mga nagsabi na sa 50 years old na, pataas, 60 to 70. Malapit-lapit na kayo sa lupa, mga amoy lupa na kayo actually. Pero makapagbasa kayo sa bata, napasikat pa lang, pasibol kung sa araw pa. Grabe. Parang hindi nyo iniisip na bata yung binabasa nyo. O, magdadalaga na kasi mag-18 years old na pala. Kaya tagalat kayo sa mga bata nang sabihin pag ganito ganyan, na yung suot na akit sa matanda. Matanong ko lang, kilala nyo ba ang isang Langga Rachel sa personal? Kilala nyo ang Morales family kung ganyan? Ngayon, gagawin ko to. Hanapin ko yung mga basos mapangalan nyo. Makita ko yung Facebook nyo. Ipapahiya ko talaga kayong mga animal kayo. Wala kayong ano no? Para lahat na lang. Siguro pati pagkain kung nakikita nyo kumakain si Langga Rachel. Siguro pati pagkain ibabas nyo. Sabihin nyo, ang laki sumubo, ang laki kumain, ang lakas kumain. Lahat na lang napapansin nyo kay Langga Rachel. Ano bang mayroon sa kanya na wala kayo? Marami. Hindi pa kayo, no? Kasi karamihan sa mga basa sa inyo, mga babae pa naman. Wala tayong magawa. Sikat to, wala kayong magawa kasi sikat to. Maraming nagmamahal sa batang to. Maraming nagsusubaybay. Maraming nababaitan. Trending, viral. O, syempre, ganun talaga. Pinagpala ng Diyos. Kayo, hindi kayo pinagpala kasi kung may viral, sa bagay Langga Rachel, tsaka nanay, tandaan na natin, kung may viral, sa viral na rin, may virus din. Alam na kung sino yung virus dito. Yung mga lintik na bashers, lahat na lang pinupuna sa bata, lahat na lang napapansin, lahat hinuhusgahan. Porkit pagsuot ng ganun, sabihin agad nangakit ng matanda. Diyos ko! O hindi nyo lang kayang gawin, o hindi nyo kayang suotin yung ano kasi hindi bagay sa inyo. Kasi kung magsuot kayo ng ganun, magmumukha kayong maligno. Ang dami ko na po na ngayon, nagtaka no, ito na yung mga grabe. Matindi. Sana all. Ganyan namang bash. Pag yung mga anak nyo mabash ng ganyan, baka mamatay kayo sa sakit sa puso, sinasabi ko sa inyo. Lagi na ako sinusunod sa'yo. Mahal kita. Ay, alam ko na kung bakit nagagalit kayo. Kasi hindi nyo matanggap na maganda ang bata, sexy ang bata. Gandang natural, walang halong kimikal. Sa inyo kasi gaganda lang kayo kung naka-lipstick lang kayo at saka nakapulbo eh. Di ko lang lubos matanto kung ano yung galit nyo kay Langga Rachel. No? Wala namang ginawang masama sa inyo.
Sabihin pag nangangakit ng matanda, anak ng tipaklong, nakakapukin ng inang mga... Ano masama naman yan? Nandito ka lang naman sa bahay. Oo nga, anong masama? Nasa bahay lang naman siya. Buti kung namamasyal yan. Buti kung nasa labas yan. Anong gusto nyo pala? Magpaligo silangga ng kanyang mga alagang tuta. Naka-jacket? Naka-jogging pants? Yung ganon. Pagbubunutin ko yung mga ngipin nyo, mga basos, tingnan nyo. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo, pagkat alam ko. Hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Tama. Hindi naman pwede sasabihin na lang aakit ka ng matatanda. May matatanda ba rito? Tsaka nasa bahay lang naman. Nasa bahay ka, naliligo. Yun na nga mahirap eh. Nasa bahay na nga lang, pati yung suot, napapansin pa. So kahit sinong lula talaga, masasaktan at masasaktan talaga kung ano yung mga naririnig niya na mga pangit na salita laban sa kanyang apo. Natural na yun, di ba? Laban lang, Nay. Huwag mo nang pansinin yung mga bashers, Nay. At alam ko namang masakit talaga sa isang lula na marami na siyang narinig na masakit na salita laban sa kanyang mahal na apo. Tamo naman yun, kanina si Nanay na medyo natamaan na antig yung puso kasi napaiyak talaga siya sa mga, yun na nga, yung anak niya nababash, tapos pati apo niya nababash, di ba? So, sana na maintindihan mo, Nay, kung ano yung ibig sabihin ng Sokbi social media, Nay, na kahit gaano ba kabuti yung ipinakita mo sa kapwa or pinakita mo sa content mo, may mga bashers talaga, Nay. Pero dito kasi hindi ko na ano yung ibang mga bashers na lahat na lang napupuna, lahat na lang na hinuhusgahan ang apo mo na silang Rachel na mahal naming mga Rochelle fans. Tsaka ano tawag doon? Kasi kasi boss ko. Kuya Brooks, ang ingay. Ang ingay ni Kuya Brooks. Ganyan lang talaga na yung buhay sa social media. Talagang meron lang talaga mga mapanghusga talaga. Nasasanay na rin kayo na inagano? Oo, nasasanay na ako. Nasasanay na Tama kayo. yan, Nay. Sabi ko, huwag mo na lang. Tama yan, masanay ka, Nay. At saka maganda yan, Lola or Nanay. Huwag niyo napansinin. At saka pagpayuhan mo na din silang Rachel na huwag napansinin yung mga nababasa kanya kasi siguro maintindihan na rin niya at dapat niyang intindihin talaga, Nay, na intindihin talaga niya. Kasi araw-araw na siyang napapag-usapan, araw-araw siyang nasubaybayan, nakikita, na alam niyo naman na viral po or trending po yung apo niyo. Yun po yun. Yun ang hindi matanggap. Kaming mga fans, saludo kami at talagang idol na namin yan. Pero may ibang mga tao talaga na hindi tanggap kung bakit sumikat silang Rachel. Ganun lang yun. Kaya ang ginagawa, binabash, pinupuna. Kita mo, pati pananamit nilang Rachel, napupuna na rin nila. Di ba, Nay? Basta, yun na lang Rachel, huwag mo na pansinin yung mga bashers. Focus ka lang sa gulong, focus ka lang sa plano mo sa buhay mo, sa pag-YouTube mo, sa pag-charity mo, sa pag-aaral mo. Focus ka lang dyan kasi andito kami mga fans nakasuporta sa iyo at hindi ka iiwan. So, yun lang. Ko na ang iyong
damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam mga At saka, okay na rin yun ay na nasanay na ko sa mga bashers. Ngayon, alam nyo na kung ano yung kahulugan ng pangit na kahulugan sa ibang side, yung social media. Ngayon yun, pag bashers, kahit anong ano mo dyan, hindi mababago yan. Depende lang siguro kung makita ko sa personal, pag sasapak-sapakin ko talaga. nadarama, pagkapiling ka, honey, my love, so sweet. Mas maganda yung ganun wag na lang pansinin. Kasi pag pinansin pa lalo lang silang nagigigil. Pag pinapansin. Pag tahimik lang, wag pansinin, mananahimik din yung mga yan. Ganun lang talaga, nanay. Tama, wag nang bagitin sa mga ano nyo. Oh, tama yung sinabi ni, alam mo, boses ni Ate Lord nito di ba? Wag nang pansinin, manahimik din mga yan, magsasawa din yung mga yan, pero sabi ko naman sa inay na pag viral apo nyo, may virus talaga nakasunod yan. Di ba? Pag viral na pasikat ng pasikat, lalong sumisikat ng apo nyo, yung bashers naman, padami ng padami. So, ang better gawin dyan, huwag talagang pansinin. So, yun ang... Kahit sino ka ba, basta mahal kita. Yung mga bashers kasi, feeling nila maganda sila. Huwag nyo lang subukan na tumabi kay Langga Rachel Morales. Lalamunin talaga yung ganda nyo. Mawawala yung pagiging tao nyo. Yun lang yun. Lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Mahal kita, yan ay totoo. Ayan. So, ito po ang damdamin ng isang ina at isang lola na naibuhos ngayon ni Nanay Maria yung kanyang damdamin na nasasaktan din si nanay na may bumabanat sa anak niya at mga apo niya. Oo naman. Ang labis na nasaktan talaga dyan, no? Yung lula talaga. Kasi alam natin, pag sinabing lula, sobrang mahal na mahal niya yung kanyang mga apo. Diba? Ngayon pa na nabas din si Daddy Donut. Nasasaktan. Kayang i-handle, ipagpalagay natin kayang i-handle o kayang gawa ng paraan Daddy Donut sa kanilang Rachel. Pero pagdating sa lula kasi, madamdamin kasi pag sinabing lula. Yun. Madamdamin yun. So, sana kung may mga lula yung mga bashers, no? Kung may mga lula pa kayo, sana wag tumaranasan ng mga lula nyo. Sorry sa nasabi ko. Napaiyak tuloy si Nanay Maria. Pero nga din po syempre, no, hindi natin naririnig yung side ni Nanay Maria, pero ngayon nakapagsalita siya sa atin. At naiyak ako na kasi naiyak si Nanay. Huwag ka nang umiyak na isang kaya nalungkot ako kasi alam ko kasi dati yung buhay pang lula ko, yun talaga yung unang na alam niyang yung mga apo niya naghahanap ng awa, yun yung unang matatakot, kasi pag lula kasi mahal na mahal yung mga kanyang apo Kaya dito talaga sa nangyari kay Daddy Donut, lalo kay Langga Rachel na nalalaman niya na maraming nang babash, maraming nagsasabi ng mga sakit na salita sa kanyang apo, masasaktan talaga yan, iiyak talaga yan. Yun. Sasabihin, bakit yung ginaganyan ng apo ko, wala namang ginagawang masama. Sinabi niya kanina na hindi nyo naman kilalang lubusan kung yung apo ko tsaka yung anak ko. Hindi dapat kasi muna kilalanin nyo. Pero kahit anong gaya ng sinabi ko kanina, kahit anong paliwanag natin sa mga bashers, hindi po maliliwanagan yan at hindi po makikinig yan. Mangbabash at mangbabash yan. Sa saya lang, hihinto lang siguro yung mga yan. Siguro pag nakita nilang na down na. Kasi silangga kasi ngayon, silangga Rachel, sa taas na kasi,
hihilahin nila pababa yan. Hindi sila ihinto pag hindi nila mahihila pababa yan. Ganyan po yung mga bashers. Kaso nakakalungkot nga lang, Nay, yung mga bashers, yung iba kasing edad mo, yung ibang 50 years old, 60 years old, na doon ka mag-isip na ang tatanda na pero ganito pa rin, ang pangit pa rin ang pinagsasabi sa mas bata sa kanila. Kaya nga ang magka-minus points ako ito sa langit talaga. Naiyak si Nanay Maria, no? Kahit naman po sino, Nay, no? Ako nga rin, sabi ko kung... Naiyak ang lula sa mga nalaman niya. Naiyak ang isang anak, naiyak ang isang mama na nalaman na may nababas din sa anak niya. O ba, dalawa yan, kay Daddy Donut, tsaka kay Langga Rachel, di ba? Isang nanay. Rachel, palaban yun eh. Opo. Tsaka sabi ko nga naman, strong naman si Rachel, no? Strong din. Hindi rin siya basta-basta nagpapa-apekto. Masayahin bata. Masayahin, mabait, at masunurin sa kanyang tiyuhin, lola, at sa kanyang papa. So wala rin tayo masasabi po guys sa mga hindi nakakakilala kay Rachel. Siyempre kung ano-ano sinasabi nila. Pero yung totoong Rachel, di naman nila kilala. Hindi nga nila nakakasama. Hindi nga nila nakikita yun. Hindi nga nila nakikita pa sa personal. Pero kung makapag-husga, wagas. Nila sa picture lang para sa personal. Hindi pa man lang nga nila nakita sa personal. So ganun lang po talaga ang buhay ng tao. No? Especially nasa social media. Sabi nga Nanay Maria, nasasanay ka na, no, Nay? Nasasanay na. Pero minsan di talaga maiwasan na nasasaktan kayo. No, tama. Lalo na yung kanyang favorite ni Nanay, ayun no, yung kanyang bunsoy. Si Daddy Donut. Bunso yan, di ba, Nay? Oo, bunso. Bunso, si Daddy Donut. Paparatisin ko rin sa Rachel. Unang apo. Unang apo. Ay, kaya ngayon, naintindihan ko na kung ano. Kasi pareho niyang paborito eh. Pag sa mga anak, bunso, paborito talaga yan. Yun. Totoo yun. Sa mga apo, pag first apo, ayan, paborito ng mga lula yan. Kaya, ganun na lang kasakit yung naramdaman niya, yung nalaman niyang maraming nang babas doon sa dalawang paborito niya. unang apo pala ni Nanay si Rachel. Kaya pala favorite niya daw si Rachel. Unang apo. Unang apo ko yan. Unang apo. Uy, merong Lazada. Kanino po yan, Kuya? So yan po mga kalingap ang madamdaming salubin ni Nanay Maria. So yun na guys, no? Uulitin ko lang sinasabi ni Kuya Red na yun po yung madamdaming saloobin ni Nanay Maria. Ni Lola Maria. O diba? Kapikat ako kay Kuya Red Nubino. Shoutout sa lahat at saka sa mga bashers, no? Hinahinay sa pamabas kasi hindi na kaya-aya yung mga sinasabi nyo. Alam nyo naman kung si Karma andyan lang si Karma, baka makarma kayo at babalik sa inyo yung mga sinasabi nyo. Huwag naman sanang mangyari at huwag mangyari sana sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, at huwag sanang mangyari sa mga lola nyo. Kung ano yung naramdaman ni Lola Maria, huwag sanang maramdaman ng mga lola nyo. Yun lang yun. Hinay-hinay sa pamabas. Kung ayaw nyo kay Rachel, huwag nyo panuorin. Huwag na kayong magsalita ng hindi ka nais-nais kasi nasasaktan po yung lola. Yun lang po yan. So, mega love shoutout po sa lahat guys, no? Sa hindi ko napahabain to. Shoutout po sa lahat ng mga Rochelle fans.
solidong mga nagmamahal kay Rowell at kay Rachel. Hanggang dulo, suportahan po natin ang dalawa. Kasi sila po yung nagbibigay aliw sa atin, kilig, at nagpapasaya sa atin araw-araw. So, yun na. So, mega love shoutout sa lahat, no? Hindi ko na pahabain to. At your service, Mr. Wow Life TV. Hindi naman pwede lagi ito yung nagtawa ng tawa. Baka araw-araw magmukha na tayong mga ingot dito kakatawa tuwing premier. Minsan-minsan malungkot din tayo. Joke lang guys. Pero at least na react natin at napakinggan natin ang saloobin ng isang lula o ng isang mama. Ng mama ni Daddy Donut at ang lola nilang Rachel Morales. So guys, hanggang dito na lang Mr. Wow Life TV at your service. Maraming salamat sa nag-like and share. At thank you very much sa mga nag-subscribe sa akin. At maraming salamat kasi umabot na tayo ng 20k subscriber. Thank you guys, sir. 20k subscriber na tayo. Maraming salamat sa nag-subscribe. At guys, focus on tayo kay Langga Rachel, Team Kalingap. Shoutout po sa lahat. Nagagalit sa'yo, pagkat alam ko na ang maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Para sa'kin, hindi mo lang alam ang aking nadarama. Pagkapiling ka